I-topic natin about sa logbook. Ang tanong dyan is, paano ka ba mag-logbook? So makikita natin dito sa sample natin, yung logbook. Tingnan nyo dyan, yung ginawa niya dyan, okay, nag-assume, tama naman yung entry niya. Pero bandang huli, pagdating doon sa kanyang, andun kasi yung pangalan niya, yung name, date, anong oras yung pasok niya, anong po siya, ayan, perimeter, di ba, makikita nyo dyan, i-overlay po natin. Nag-assume siya, siyempre may kapalitan kaya nag-assume. Kaya lang, walang mga equipment na nakalagay dun sa assume niya. Iyon po ang wag nating kakalimutan. Ano ba ang tamang pag-assume? Yung mga equipment dapat po naka-itemize po lahat yan. Kung may serial number, dapat meron. Like yung firearms, may serial number yan. Kasi kung marami kayo, baka mamaya magkapalit-palit kayo ng firearms. By means of serial number, malalaman na iyan nga ang in-issue sa inyo na firearms sa post ninyo. Tandaan po natin yan. At i-check nyo din kung wala bang damage yan. Okay ba yan? Wala bang sira yan? Baka mamaya receive kayo ng receive at nagkataon pala na may problema na. Sa inyo lahat tatama yan. Diba? Wala nakalagay, makikita nyo dyan. And then, nag-start siya, normal situation. Imagine mo, alas 7 nag-assume, excuse me, nagsulat siya, 8 o'clock, normal situation ang nakalagay sa kanya. 9 o'clock uli, makikita nyo po dyan, normal situation na naman. Tapos, from 10 o'clock hanggang alas 6, ay alas 5, alas 3, alas 4, o alas 3 ng hapon, normal situation pa rin ang nakalagay. Naka-parenthesis pa. Imagine nyo yan ba? So, makikita nyo dyan. And then, alas 4, 1600 hours, post, normal situation. 1700 yan, still normal situation. 1800 hours, negative incident ang nakalagay sa kanya. 1900 hours, nag-turnover na siya. Nakalagay PDR is turnover and then signature. Wala ding items, ano ba ang turnover niya. So tingnan nyo, di ba, makikita nyo dyan yung kanyang paglalagbo. Ito ba'y tama? Makikita yung maling-mali. Tandaan po natin pa naglagbok tayo. Ito yung pinaka-diary natin sa trabaho natin. Isipin nyo, di ba, sumusulat kayo ng diary, di ba? Before kasi may mga diary tayo, di ba? Iniisa-isa ninyo, ano ba yung nangyayari sa area nyo? Walang normal situation. Ano ba yung normal na yan? Tama, meron. Dapat be specific. Kasi baka mamaya may nagnakaw, normal lang ba na may nagnakaw? Para sa normal lang yan na may kinuha dyan, di ba? Ano yung normal na yan? Dapat walang normal eh. Ang ilalagay dyan, ano yung nangyari sa trabaho ninyo? Sa halimbawa, nag-robbing kayo, nakita ninyo, ang perimeter, maayos, malinis, kumbaga, kasi nakalagay perimeter eh. So, nasa perimeter area siya. Sino yung mga dumadaan dyan? May mga sakyan na dumaan, dapat may mga plate number. Di ba? May nag-drop off dyan sa area ninyo, dapat nakarecord sa inyo yan. Ano yung nangyari sa paligid? Dapat naka-record yan. Umuulan ba? Mainit ba ang panahon? Dapat naka-record yan. Wala yung normal situation. Dapat, pag nagsulat kayo, ang interval, konti lang ang ano. Ba, alas 7 kayo nag-assume, di tinanggap mo lahat yan, in-itemize mo isa-isa ha. And then, yan, natapos kayo ng 7:05 or 7:10. Sa 07:10 hours, check out SG ganito, going home. And then, conduct robbing inspection, anong oras ka nag-start? Umalis ka dun sa pag-post ninyo. Siyempre, perimeter, malamang mayroon kayong area na iniikutan. Pagbalik mo dun sa area mo, anong oras din yun? Ganun po ang paglalagbo. Napaka-specific po ng ilalagay natin. Tandaan natin dapat na andyan din yung tinatawag na 5 Ws in 1H kung kinakailangan. Kasi pag humingi ng report, ang management, dyan lang kukuha sa logbook ninyo. Hanggang matapos yung area. Walang normal situation, no incident report. Pag wala incident, wala ka ilalagay. Siyempre, di wala. Pag nabasa, ano yung ginagawa mo, yun lang. Sabihin, wala naman ang mayari incident pala rito. Never na ilagay ng incident. Kasi, pag meron naman kasi, i-record mo yan. Kung wala kang na-record, ibig sabihin na nun, walang incident na nangyari. Di ba? So, ilagay mo kung ano yung ginagawa mo dapat. Sino yung dumating dyan? Meron bang tumawag sa mga company po ninyo or ano ba? Yun dapat ang ilalagay. Yung mahalaga. May ibinilin ba? Yan. Yan. Pwede na wala namang bilin ang ganito, ganyan. Kahit Tagalogin niyo kung talaga hindi kayo matatas sa English. Kahit Taglish yan. Huwag kayong matakot mag-record. Punuin nyo yung logbook kung kinakailangan. Isulat ninyo, specify ninyo. Kung may dumating si ganito, nagbigay ng ganito, dapat to ibigay kay ganito, ng ganitong oras, tumawag sa number na to, ganyan. Habaan nyo, ang daming page ang logbook na yan. Oh. Kahit makasampung page ka pa dyan sa isang duty mo, kung kinakailangan, bakit hindi? Kaysa na mayroong isang page lang, mula alas 7 ka nag-assume hanggang alas 7 ng gabi, isang page lang yung sinulatan, makikita nyo dyan, di ba, meron agad,
May turnover agad, isang page pa na. Tapos ang laman ng logbook niya, wala, puro normal situation. Pag ganun po tayo, sigurado, hindi natin alam yung trabaho natin. Wala tayong malasakit. Tandaan natin, ang logbook, concrete evidence po yan. Dapat lahat ng nangyari sa trabaho mo, nilalagay mo dyan. Para kapag wala ka, pag may nagtanong, dun magbibase sa logbook yan. Makikita nung kapalitan mo na ito pala ang ginawa niya sa araw-araw. Kung ganyan, tapos bago ang papalit sa'yo, gagayahin lang logbook mo na yan, walang mangyayari. Kaya po tayo mga officer, dapat chinecheck natin yung mga logbook ng mga guard natin. Paano ba sila mag-rev? Or tinuturo dapat natin sa guard mounting yan, sa formation. Kasi lalo ngayon, di ba, hindi lahat ng guard nag-training. Di ba? Totoo yan, aminin natin. So tulungan natin sila. Realidad na po yan ngayon na walang training halos ang mga guard. So, turuan natin kasi normal na sa dami ng kailangan ng security. Kung i-deploy natin na ganyan, paano na? Diba? Ang laki ng problema niya pag nagtanong ang management, ano ibibigay nating record sa kanila? Magpapabricate ba tayo ng record? Matatanggal po tayo pag ganyan. At pag ganyan na nakita mo na i-RTU na yan. Kaya nga dapat ako tinatanong, maroon ka bang mag-logbook? Mga bago namin guys, yes sir. Tinuturuan namin yan. Iniisa-isa ko yan sila. Pinapatch ko yung logbook nila. Diba? So dapat ganun po yung gawin natin. Huwag nating hahayaan yung ating mga security guard pagdating sa logbook hindi maalam. Kailangan marunong sila dyan in the first place na mag-assume sila. Dahil dyan talaga kukuha ng record ang management pag nanghingi ng report. Kapag nag-endorse tayo, naka-record din yung mga equipment na ni-receive natin. Baka may nadagdag, at least idadagdag mo yun. Baga additional, ganito ganyan. Kung nasira, may nangyari, yung firearms mo, halimbawa, sa'yo nangyari, nasira, ilagay mo. Honest mistake. Ilan yung bullet niyan? Diba? Ilan yung amos niyan? Baka mamaya, receive kayo ng receive. Wala kasi nangyari sa amin yan before when I was in Bulacan. Kasi noon 38 pahawak namin eh. Alam ba naman ninyo yung ginagawa ng ibang mga guard? Wala na palang sungot yung mga basyo na lang. Di ba kasi may di ba yung 38 nakalagay doon para hindi siya siyempre pag wala na yung sungot noon, automatic noon, lulubog yun, di ba? So, nilalagyan nila upos ng sigarilyo para pantay lang. Nag-ikot na ngayon yung mga inspector namin. Hindi inabutan yung guard na yun, sa kanya nakita, wala na. Dapat tinatanggal yun yung mga bullet niya, di ba, yung 38. So, anong mangyayari doon? Kasi hindi kayo ini-scrutinize yan. Hindi ibig sabihin wala tayong tiwala kapag hindi na nag-i-scrutinize sa logbook. Ibig sabihin lang na iniingatan ninyo yung tiwala sa bawat isa. Dahil pag nagagano, mag-aaway kayo, magtatalo kayo, di ba? Hindi mo ginawa eh. Kaya lang ang tanong doon, yung negligence mo. Ano ba yung GO number 5? Yan ang lagi kong sinasabi sa kanila. What is GO number 5? Diba? To quit my post only when properly relieved. Meron po tayong content po niyan. Balikan ninyo kanino na yan. Akmang-akma po yan sa pag-turn over po natin. So sa paglalagbook, itong logbook na to na ginawa, huwag nyo gagayahin yan. Hindi natin biniblame. Ito yung maging po sa atin, babala na huwag ganyan ang paglalagbook ninyo. Sigurado yan, matatanggalan kayo ng trabaho. At kung ganyan maglalagbook na guard, dapat hindi yan binibigyan ng duty. So, ingatan po, tandaan po natin ang logbook, concrete evidence po yan. Nagpipreserve po tayo ng information na dapat iniingatan natin, pinapahalagahan yung logbook natin. Ang logbook po natin, hindi biro ito. Napakalaking tulong po nito sa atin. Kaya tayong idepensa nito at kaya din tanggalan ka ng trabaho ng dahil din sa record na ginawa mo. Vice versa po yan. Matutulungan ka nito kung tama ang ginagawa mo, pero mawawalan ka ng trabaho at masisirang kinabukasan mo dahil dito sa ginawa mo din. So, sino pa rin na may nun? Tayo pa din. Kaya ang record, ang logbook, kung mahal natin ang buhay natin, pahalagahan din natin sila. Gaya ng pagpapahalaga sa sarili natin dahil ang logbook na to, nagre-represent to sa'yo, sa atin, na naka-duty ka. Maraming salamat. I hope po nakatulong po yung po natin sa mga nagtatanong kung paano mag-logbook. Ingat po palagi. Lagi natin isipin na lahat ng ginagawa natin, tayo ang beneficiary po.